lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Nadiriganin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. So, ito ba ay isa sa mga justifiable reasons na mababanggit para makapagboto online? So, ito ay talagang malaking question. Although, nung parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Given that you've always emphasized and Makanas always emphasized the need for accountability, sabi nyo lagi, managot ang dapat managot. Ano naman po yung stance nyo with regard to the proposal itself na payagan ng online voting, considering na may mga nagsasabi na it might allow yung mga senador na may haharaping kaso na bumoto kahit wala sila dun sa Senado? Dati naman ay napayagan ng online voting, Zoom meeting, dahil meron tayong kalamidad na hinaharap noon. At sa pagkakataong ito ay wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity, na mag-justify ng mga online voting. But still, muli, ito ay nasa kanilang pagpapasya. Wala sa pagpapasya ng administrasyon, wala sa pagpapasya ng Pangulo. At dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon. Sorry, isa na lang po kahapon. So, naniniwala ba kayo na yung online voting will enable yung mga pagtatago or makaiwas sa mga pag-aresto? Katulad nga Accountability po. Yes. Katulad nga na nadinig natin mismo kay Senator Alan Cayetano, bago pa man nangyari itong May 11 incident, siya mismo ang nag-justify na okay lang, ayos lang, na hindi pumasok si Senator Bato dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad na hindi siya maaaresto. So, lumalabas sa kanyang bibig mismo na ito'y justifiable reason. So, hindi natin malalaman, hindi natin alam kung ito ba ay nararapat na gawin mismo ng Senado. But still, hindi tayo manghihimasok kung ano ang kanilang magiging desisyon. Now, with the recent events in the Senate, doesn't the Palacio need to issue a firmer stand? Kasi sabi niyo po, we don't want to intervene, di ba po? But given all the events that's happening, at nag-walkout na po yung minority bloc yesterday, we're talking about CHA, constitutional amendments. Ano po ang firmer stand ng Palasyo? Sa ngayon, nakita niyo po, kung pag-uusapan natin dito ay yung no elections, nakita niyo po ang reaction mismo ng Pangulo. Hindi na siya nagsalita, facial expression, body language, alam naman po natin na walang katotohanan yan. At kung may nag-walk out po, still, ito po ay paninindigan ng ibang miyembro ng Senado na sa kanilang pagkakaalam ay hindi dapat na nagaganap. So muli, hindi manghihimasok kung ano man ang nangyayari sa Senado, hindi po manghihimasok ang Pangulo at ang administrasyon. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato.